Nararamdaman mo na ba na may malaki at espesyal na paparating? Hindi basta-bastang pagkakataon, kundi isang sandaling nakatala na sa mga bituin, naghihintay lang para sa'yo. Scorpio, matagal ka nang binabantayan ng universo. Ang mga sakit na tiniis mo, ang katahimikang pinili mong panatilihin, at ang tibay ng loob na ipinakita mo, lahat ng iyon napansin. At ngayon, habang papalapit na ang pagtatapos ng Mayo, may isang makapangyarihang enerhiya na inihahanda para sa'yo. Hindi ito simpleng pagbabago. Isa itong gintong pagkakataon, bihira, banal, at ganap na nakalaan para sa'yo. Pero handa ka na ba pag dumating ito? Dahil ang paparating, maaaring baguhin ang lahat. Maligayang pagdating sa isang kwentong maaaring parang kwento mo rin. Isang salaysay ng pakikibaka, pananahimik, at biglaang pagbabago. Kung isa kang Scorpio, alam mo na ang buhay ay hindi basta nagbibigay ng madali. Pinaglalaban mo ang lahat ng meron ka. Tinitiis mo ang sakit. Bumabangon ka mula sa abo na hindi kayang lampasan ng iba. Pero paano kung ang universo ay hindi na upang subukin ka, kundi upang gantimpalaan ka? Sa video na ito, susuriin natin ang isang makapangyarihang pagbabagong kosmiko na magaganap sa mga huling araw ng Mayo 2025. Isang pagbabagong maaaring maging susi sa matagal mo nang hinihintay na tagumpay. Pero hindi lang tayo magbabasa ng chart o magsasabi ng mga planetaryong transits. Dadalhin ka namin sa isang paglalakbay, sa buhay ni Santiago Cruz, isang Scorpio tulad mo, na matutuklasan na ang kapalaran ay hindi basta kumakatok. Ito'y umaatungal. Manatili ka sa amin. Dahil kung matagal ka nang naghihintay ng palatandaan, maaaring ito na ang mensaheng hinahanap ng kaluluwa mo. Kilalanin ang tauhan, Santiago Cruz. Si Santiago Cruz ay isang lalaking mas malakas magsalita sa pamamagitan ng kanyang katahimikan kaysa sa kanyang mga salita. Isang tipikal na Scorpio, matalim ang mga mata, tahimik ang kilos, at may presensyang parang alam niya ang mga bagay na hindi niya kailanman binabanggit. Nakatira siya sa tahimik na bahagi ng bayan, nagtatrabaho bilang night shift supervisor sa isang logistics warehouse. Para sa iba, isa lang siyang masipag na empleyadong nagsusumikap mabuhay. Ang hindi nila alam, si Santiago ay naghihintay. Hindi bilang walang magawa, hindi rin bilang talunan, kundi bilang isang bagyong dahan-dahang namumuo sa laot. Ang nakaraan niya ay puno ng mga pagtataksil at mga pangarap na nailibing. Ilang taon na ang nakalipas, sinubukan niyang magtayo ng negosyo, inilaan ang lahat ng kanyang ipon. Bumagsak ito, hindi dahil sa kakulangan ng sipag, kundi dahil sa mga taong pinagkatiwalaan niya na siya ring sumira sa kanya. Hindi siya nagalit, hindi siya nagmakaawa, basta na lang siyang naglaho sa dilim, nangakong hinding-hindi na muling magpapaloko. Pero sa kaibuturan niya, hindi kailanman namatay ang apoy. Patuloy siyang nagsulat sa journal, sinusubaybayan niya ang galaw ng merkado. Nagbabasa siya ng mga astrology blogs tuwing gabi. Hinahagod ng daliri ang mga planetaryong kilos na para bang isang kodigo na desperado niyang gustong maintindihan. Bawat Scorpio instinct sa kanya ay nagsasabing, may malaking paparating. Maghintay ka lang. Kaya naghintay siya. Lumipas ang panahon. Ang ibang kaibigan ay nag-move on. May tatlong nagtawanan sa pagiging maingat niya. Ang iba, kinalimutan na siyang parang wala siyang naging halaga. Pero hindi iyon alintana ni Santiago. Hindi siya narito para sa papuri. Nandito siya para sa tamang tiyempo. Alam niya, ang universo ay may sariling oras. At ang oras na iyon, papalapit na. Huling bahagi ng Mayo 2025 nang magsimulang gumalaw ang lahat. Maliit lang sa simula, isang panaginip tungkol sa isang agila. Matingkad, makapangyarihan. Sumunod ay isang email mula sa isang mentorship program na matagal na niyang nakalimutang sinalihan. At isang gabi habang bumabagyo, isang voice message mula sa isang dating kaibigan na ilang taon na niyang hindi naririnig. May oportunidad ako, sabi ng tinig. Ikaw agad ang naisip ko.
Tumibok ang puso niya ng mas mabilis. Hindi sa tuwa, kundi sa pagkilala. Alam ng Scorpio sa kanya, hindi ito aksidente. Ito ang sandaling pinaghahandaan ko buong buhay ko. Ang kosmikong pagbuo. Habang ramdam ni Santiago sa kanyang buto ang pagbabago, ang mga bituin ay matagal nang gumagalaw sa itaas. Tahimik, maingat. Mula sa iba't ibang panig ng mundo, nagsimulang pag-usapan ng mga astrologer ang isang pambihirang planetary alignment. Venus, Mars at Pluto na bumubuo ng isang makapangyarihang trine, direktang nakaaapekto sa mga water sign. Ngunit para sa Scorpio na pinamumunuan ni Pluto, ang planeta ng pagbabago, hindi ito basta cosmic event. Isa itong espiritual na pag-apoy. Sa Mayo 27, ang buwan ay papasok sa ikawalong bahay ng Scorpio. Ang bahay ng muling pagsilang, nakatagong kayamanan, at mga makapangyarihang katapusan na humahantong sa magagandang simula. Para bang pinipilas ng universo ang isang kurtina, isiniwalat ang isang landas na tanging mga Scorpio lang ang makakakita. Ngunit ang tanong, makikilala ba nila ang pintuan kapag ito'y bumukas? Ang posisyon ni Pluto ay nagpapalakas ng lahat. Pakiramdam, damdamin, ambisyon. Dinagdagan ni Venus ng halina at mga oportunidad lalo na sa aspeto ng relasyon at pananalapi. At si Mars, ang co-ruler ng Scorpio, ang nag-apoy ng lahat. Magkasama, nililikha nila ang isang bagyo, hindi ng pagkasira, kundi ng banal na tiyempo. Hindi alam ni Santiago ang eksaktong petsa o degree ng mga planeta, pero dama niya. Ang pagkabalisang hindi niya maipaliwanag, ang biglang linaw ng kanyang isipan, ang takot na dati palaging naroon, ngayoy napalitan ng tahimik na determinasyon. Iyong lumang notebook na nakabaon sa drawer, kinuha niya ulit. Mga plano sa negosyo, mga estratehiya, listahan ng mga taong kailangang kontakin muli. Hindi siya basta-basta gumagalaw, siya ay naghahanda. Samantala, lalong lumalakas ang mga palatandaan sa paligid niya. May estrangherong nagsabing maganda raw ang kanyang boses at dapat siyang mag-podcast. Isang kaibigan ang nagbanggit ng negosyong naghahanap ng investor. Ang kapitbahay niya ay lumipat at inalok siya ng unahang karapatan sa paupahang shop. Para bang, ang mundo ay sa wakas sumusunod sa paniniwalang matagal nang tinatago ni Santiago na darating din ang kanyang oras. Ngunit ang kosmikong tiyempo ay hindi gantimpala para sa tamad o maingay. Ginagantimpalaan nito ang mga tahimik na nananalig, gaya ni Santiago. Marahil ay naramdaman rin ito ng maraming Scorpio sa buong mundo. Isang di nakikitang enerhiya sa ilalim ng kanilang mga paa. Isang hatak sa kanilang kaluluwa. Isang panaginip na biglang hindi lang basta posible, kundi parang itinakda na. Dahil kapag ang mga bituin ay umayon sa ganitong paraan, hindi ito tungkol sa swerte. Ito ay tungkol sa kapalaran. At para kay Santiago at sa bawat Scorpio na nanonood, ang kapalaran ay tumatawag na. Lalong tumitindi ang mga pagsubok. Habang inihahanda ng kalawakan ng landas ni Santiago, ang lupa sa ilalim niya ay muling yumanig sa huling pagkakataon. Bago dumating ang tunay na pagbabago, palaging sinusubok muna ng buhay ang mga matatag ang pananampalataya. At para kay Santiago, dumating ang pagsubok ng biglaan. Ilang araw lamang matapos ang tawag mula sa dating kaibigan, inanunsyo ng warehouse na kanyang pinagtatrabahuhan ang biglaang tanggalan. Downsizing, cost-cutting. Hindi kailanman nahuli si Santiago, hindi rin siya lumiban. Pero kasama pa rin ang pangalan niya sa listahan. Walang paumanhin, walang paliwanag. Isang pirma lang at isang separation pie. Umuwi siyang naglalakad sa ilalim ng abong langit, habang ang lungsod ay abala sa sarili nitong ritmo, para bang walang nagbago. Pero para kay Santiago, lahat ay nagbago. Sandali siyang binalot ng lumang tinig. Kita mo? Isinumpa ka, hindi ka angat. Ang mga katulad mo, walang tsansang makabawi. Pero ngayon, hindi na siya naniwala. Oo, naramdaman niya ang bigat. Pero hindi siya bumagsak. Umuwi siya, nagsindi ng kandila at matamang tinitigan ng apoy. Apoy.
Pagkawasak, muling pagsilang. Scorpio sa pinakapuro nitong anyo. Ang mga sumunod na araw ay tila tahimik at kakaiba. Walang tawag, walang bagong lead. Katahimikan lang. Ngunit hindi natatakot si Santiago sa katahimikan. Matagal na siyang namuhay sa ganoon. Sa halip, niyakap niya ito. Nagmeditasyon siya. Nakinig sa mga audiobook tungkol sa intuwisyon at tamang tiyempo. Nilinis niya ang kanyang espasyo, na para bang may inaasahang panauhin mula sa langit. Isang gabi, dumating ang bagyo, hindi sa labas, kundi sa loob. Muling bumalik ang mga alaala. Ang mga panahong pinagkatiwalaan niya, ang mga taong tuwang-tuwa sa pagbagsak niya. Ang mga panahong pinahina niya ang sarili upang hindi ma-offend ang iba. Ang mga pangarap na iniwan niya para lamang magkasya sa mundong hindi para sa kanya. Masakit. Pero sa bawat alaala, parang may nasusunog na bahagi ng kanyang nakaraan. Mga bahaging hindi na dapat isama sa kinabukasan. At doon mismo nangyari ang shift. Dahil ang sakit para sa isang Scorpio ay hindi lang basta sakit. Ito'y gasolina. Panggatong para sa susunod na pag-angat. Habang ang iba ay nababasag sa ilalim ng presyon, ang mga Scorpio ay nagiging kristal. Tumatalim. Sila ang sandatang ginagamit ng tadhana kapag kailangang igalaw ang bundok. Kaya't bumangon si Santiago mula sa kanyang sariling bagyo, hindi bilang durog na tao, kundi bilang isang bagong nilalang. At sa mismong sandaling iyon, na para bang matagal na ring hinihintay ng universo ang kanyang tahimik na pagsuko, dumating ang mensahe. Isang hindi inaasahang email. Subject line, proposal, let's talk. Ang gintong pintuan, unti-unti nang bumubukas. Mga palatandaan. Mula sa universo kinabukasan matapos dumating ang email, hindi ito agad binuksan ni Santiago. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paggalang. Ramdam niya na may sagrado sa likod ng mga salitang iyon. Ang kanyang matalas na pakiramdam, pinino ng taon ng tahimik na pagmumuni-muni at panloob na paglago, ay nagsabing, hindi ito basta mensahe. Isa itong simbolo, isang senyales. At ito pa lamang ang simula. Ang buong umaga ay may kakaibang pakiramdam. Nagtipo ng mga ibon sa kanyang bintana. Mas malakas ang huni kaysa dati, halos may ritmo. Ang hangin sa labas ay nagbago ng direksyon habang umiihip. At nang lumabas si Santiago upang bumili ng kape, napansin niya ang isang mural sa gusaling laging nadadaanan niya. Hindi niya ito kailanman pinansin noon. Pero ngayon, natigilan siya. Isang phoenix. Umaahon mula sa apoy. Nakatuon ang tingin sa hinaharap. Bukas ang mga pakpak. Napatigil ang kanyang paghinga. Scorpio. Habang naglalakad siya sa lungsod, patuloy ang mga munting palatandaang pumupukaw sa kanyang atensyon. Paulit-ulit na numero. 11, 11, 4, 4, 4. Isang batang umaawit ng kantang madalas kantahin ng kanyang ina noon. Isang matandang dumaan sa tabi niya ang bumulong. May mas malaking bagay na nakalaan sa'yo. Pagkakataon lang ba? Maaaring oo. Pero ang mga Scorpio ay hindi naniniwala sa pagkakataon. Naniniwala sila sa enerhiya. Pagsapit ng gabi, habang ang buwan ay mababa at kulay kahel sa kalangitan, naupo si Santiago sa harap ng kanyang laptop. Binuksan niya ang email. Galing ito sa isang babae na nagngangalang Amara. Isang dating kakilala niya mula sa proyektong hindi kailanman natuloy. Naalala ni Amara ang kanyang pangarap, ang kanyang pagiging detalyado, at ang kanyang katapatan. Ngayon, pinapatakbo na ni Amara ang sarili niyang kumpanya. At naghahanap siya ng katuwang. Hindi empleyado, katuwang. Matapang ang alok. Ako ang bahala sa pondo, sa team, at sa mga kliyente. Pero kailangan ko ng isang Scorpio. Isang taong nakakakita ng 10 hakbang sa hinaharap. Isang taong dumaan na sa apoy at pinipili pa ring bumuo muli. Nanginig ang mga kamay ni Santiago. Hindi dahil sa takot, kundi dahil, sa wakas, nauunawaan na niya ang lahat. Ang mga kabiguan, ang katahimikan, ang mga anino, hindi parusa. Paghahanda ang mga iyon. Tumingala siya sa kalangitan at bumulong, handa na ako. At sa mismong sandaling iyon,
Isang bulalakaw ang dumaan sa kalangitan, tila sagot ng universo. Alam namin. Dahil kapag ang universo ay nakikipag-usap sa isang Scorpio, hindi ito gumagamit ng salita. Gumagamit ito ng mga simbolo, mga bagyo, katahimikan. At kapag dumating ang tamang oras, oportunidad. Dumating na ang gintong oportunidad kinabukasan matapos tumugon si Santiago sa mensahe ni Amara, nagising siya bago pa sumikat ang araw. Ang langit ay kulay lilang malalim at gintong malambot. Para bang ang universo mismo ay naghahanda ng entablado. May kakaibang pakiramdam sa paligid, hindi kaba, kundi kaliwanagan. Dahan-dahan siyang nagkape, maingat na nagbihis, at lumabas ng apartment na may tahimik na ngiti. Ang isang Scorpio na naglalakad patungo sa kanyang kapalaran ay hindi kailangang palakpakan. Alam na yon ng universo. Dumating siya sa opisina ni Amara, isang modernong espasyo sa itaas ng isang luma, ngunit inayos na gusali sa downtown. Hindi ito magarbo, pero ramdam ang ambisyon. Sinalubong siya ni Amara ng may init na hindi lang tila muling pagkikita, kundi pagkilalang matagal nang nararapat. Santiago, sabi niya habang kinakamayan ito, alam kong darating ka. Hindi ito isang job interview. Isa itong pag-uusap ng dalawang kaluluwang matagal nang naghihintay ng tamang tiyempo. Inilahad ni Amara ang kanyang bisyon, isang consulting firm na tutulong sa mga kumpanyang nasa krisis. Ang kanyang passion ay apoy. Ang estruktura niya ay matatag, pero may kulang. Instinct. At iyon ang likas kay Santiago. Nakinig siya, nagtanong ng mga matatalas na katanungan at nagbigay ng mga insight na hindi pa naiisip ni Amara. Sa pagtatapos ng pag-uusap, itinulak ni Amara ang isang folder sa mesa. Sa loob nito ay isang formal partnership offer, equity, creative freedom, at isang buwanang bayad na doble sa kinikita niya noon sa warehouse. Pero hindi tungkol sa pera ang lahat ng ito. Tungkol ito sa mismong sandali. Habang pinipirmahan niya ang kontrata, naramdaman ni Santiago na may bumukas sa kanyang loob, parang huling pag-click ng isang kandado na matagal nang sarado. Hindi dahil sa swerte, kundi dahil sa pagiging handa. Nang hapong iyon, naglakad siya sa lungsod na parang bago ang lahat sa kanyang mga mata. Ang mundo ay mas maliwanag, mas buhay. Napansin niya ang ritmo ng mga yapak, ang haplos ng hangin, pati na ang mga puno na tila yumuyuko sa kanyang daraanan. Hindi lang siya basta nabubuhay. Siya ay naka-align. At hindi pa roon natapos ang biyaya, isang lumang investment na akala niyang nawalan na ng halaga, bigla na lang nag-mature. May nag-imbita sa kanya mula sa isang local podcast upang magsalita tungkol sa resilience at leadership. Isang mentor na labis niyang iginagalang ang nag-alok ng tulong upang ipakilala siya sa mga international clients. Para bang lahat ng dinaanan niyang landas, kahit masakit, ay nagtulak sa kanya sa iisang pintuan. Ang gintong oportunidad ay hindi lang basta dumating. Naghintay ito. Naghintay na maging handa si Santiago upang tanggapin ito. Dahil ganyan ang Scorpio. Hindi sila naghahabol ng milagro. Nagiging sila ang anyo ng tao na pinupuntahan ng milagro. At ngayon, ang anyong iyon ni Santiago ay tuluyan ng nagising. Ano ang ibig sabihin nito? Para sa iyo, Scorpio. Maaaring katang-isip lamang ang kwento ni Santiago, pero ang enerhiya sa likod nito ay tunay na totoo. Dahil kung isa kang Scorpio na nanonood nito ngayon, may ibinubulong ang universo sa iyo. Ang oras mo ay ngayon na. Ang mga huling araw ng Mayo 2025 ay hindi basta-basta. Astrologically, ito ay isang pambihirang portal ng pagbabago, lalo na para sa mga Scorpio. Sa pagsasama ng Pluto, ang iyong ruling planet, Mars at Venus sa iisang harmonya, iniaayos ng universo ang mga pangyayari upang gantimpalaan ang iyong katatagan, ang iyong lalim, at ang iyong emosyonal na karunungan. Hindi ito tungkol sa swerte na basta na lang darating. Ito ay tungkol sa mga pintuang bubukas dahil matagal mo nang ginawa ang panloob na trabaho. Matagal ka nang sinusubok, tahimik, matagal ka nang hindi pinapansin, walang reklamo. Pero ang mga bituin, hindi ka kailanman nakalimutan. Ang gintong oportunidad na paparating ay maaaring dumating sa iba't ibang anyo.
Para sa ilan, maaaring ito ay isang bagong negosyo o malaking investment. Para sa iba, ito ay maaaring isang koneksyong magbabago ng buhay, isang hindi inaasahang alok sa trabaho, o isang espiritual na paggising na babaligtarin ang lahat. Pero ang pinakamahalaga ay ang makilala mo ito pag dumating na. Dahil ang mga Scorpio ay kadalasang pinagkakalooban ng matinding intuisyon, pero kadalasan, doon pa sila nagdududa sa mismong sandaling pinakamahalaga. Kaya ngayon, huwag mo nang pagdudahan ng sarili mo. Huwag mong ikubli ang liwanag mo para lang magkasya sa kadiliman ng iba. Huwag kang umatras. Ang universo ay gumagalaw na pabor sa'yo, pero hindi ito maghihintay magpakailanman. Kapag kumatok na ang oportunidad, tumindig ka, gaya ng ginawa ni Santiago. Dama mo na yan. Naririnig mo ang senyales. Kung may sinasabi ang pakiramdam mo, makinig ka. Kung dama mong tama ang enerhiya, lumundag ka. Tandaan, hindi ibinibigay ng universo sa Scorpio ang isang bagay kung hindi ka pa handa. Kaya kung dumarating na ito ngayon, ibig sabihin, matagal mo na itong pinaghirapan. Ito na ang pahintulot mo na tumigil sa pag-survive at simulan ng tunay na pamumuhay. Tumigil sa pagtatago at simulang humakbang. Tumigil sa paghihintay at simulang tumanggap. Dahil hindi ka nakatayo sa gilid ng isang maliit na bagay. Nasa bungad ka ng isang pagbabagong maaaring magtakda ng kabuuan ng natitirang buhay mo. At ang mga huling araw ng Mayo, simula pa lang iyon. Mga hakbang at manifestation tips para sa Scorpio. Ngayon na nauunawaan mo na kung ano ang unti-unting nabubuo para sa'yo, Scorpio. Panahon na para ihanay mo ang iyong mga kilos sa galaw ng kosmos. Dahil ang manifestation ay hindi lang basta paniniwala, ito rin ay paghahanda. Narito ang 4 na makapangyarihang hakbang na maaari mong simulan ngayon upang buksan ang pintuan ng iyong gintong oportunidad. 1. Gumawa ng vision anchor. Isulat mo ng malinaw at detalyado ang iyong ideal na oportunidad. Maaaring trabaho, relasyon, breakthrough, o lahat ng ito. Ilagay ito sa lugar na palagi mong makikita. Hindi ito pantasya. Ito'y espiritual na programming. Unti-unting gagabayan ng iyong subconscious ang iyong kilos patungo rito. 2, linisin ang iyong enerhiya at espasyo. Gaya ng ginawa ni Santiago, linisin ang iyong kapaligiran at enerhiya upang magkaroon ng puwang sa mga darating. Ayusin ang iyong paligid, tanggalin ang mga bagay at koneksyong hindi na nakakatulong. Tandaan, hindi mapupuno ng universo ang isang tasa kung puno pa ito ng lumang latak. 3, pakinggan ang maliliit na senyales. Mag-ingat sa mga paulit-ulit na numero, mga panaginip na bumabalik, biglaang ideya, o mga imbitasyong hindi inaasahan. Karaniwan sa Scorpio, ang tumanggap ng intuitive na senyales na parang masyadong random para seryosohin. Pero totoo ang halaga nila. Maaaring ang susunod mong hakbang ay isang bulong, hindi sigaw. 4, gawin ang Scorpio Moon Ritual sa pagitan ng Mayo 27 hanggang 31. Magsindi ng kandila. Isulat sa papel ang mga bagay na handa ka ng pakawalan at ang mga bagay na gusto mong tanggapin. Sabihin ito ng malakas. Tunugin ang papel ng ligtas at pasalamatan ang universo bilang tanda na tinanggap mo na. Umakto na parang natupad na ito. Dahil sa enerhiya, natupad na nga ito. Ang kosmos ay kumikilos na. Pero kailangan nito ang pakikibahagi mo. Kumilos ng may layunin, Scorpio. Ang oportunidad mo ay mas malapit na kaysa sa inaakala mo. Pangwakas na mensahe, Scorpio, kung nakarating ka na sa bahaging ito, alam mo na sa puso mo, may tahimik na hatak sa iyong kaluluwa, isang hindi matitinag na pakiramdam na may makapangyarihang bagay na papalapit. Hindi lang ito basta isa pang astrological cycle. Isa itong banal na paanyaya. Isang paanyayang hinubog ng bawat sakit na tiniis mo, bawat sandaling pinili mong manahimik sa halip na sumabog, bawat pagkakataong pinili mong magbago kaysa masira. Ang mga huling araw ng Mayo ay hindi lang tungkol sa potensyal. Ito'y tungkol sa katuparan. Umaayon ang mga bituin, hindi para sa lahat,
kundi para sa mga taong tahimik na nagtrabaho sa dilim. At ikaw, Scorpio, ay isinilang sa dilim na yon. Ang universo ay nakatingin. Ang tiyempo ay perpekto. Unti-unting lumilinaw ang landas. Ngayon, ikaw na ang kailangang kumilos. Sabihin mong oo sa oportunidad. Sabihin mong oo sa iyong pakiramdam. Sabihin mong oo sa bersyon ng sarili mong matagal nang naghihintay sa likod ng kortina. Nagbabago na ang liwanag. Nakahanda na ang entablado. At Scorpio, panahon mo na para bumangon.